Pero ang importante, nasa link ko yun para hindi kayo mawalan. Wow! Yun na pala ngayon. Ha? Pumirma ako para sa inyo mga kabayan. Para sa inyo mga constituent ko. Para hindi kayo mawalan ng pondo. Pinirmahan ko yun. Tinanggap ko yung hate. Wow! Dismayado si Transportation Secretary Vince Dizon sa dami ng mga tsuper na nagpositibo sa random drug test nitong Semana Santa. John, bakit po kayo decide to run for mayor? Yun, kumbaga po ay political survival na rin namin. Hello mga kadunatics! Nako, nagresulta na talaga ang kabangagan ng administrasyong ito. Noong nakaraang buwan lang kasi mga kadunatics, sinabi ng Chief PNP na si Marbil na okay lang magdroga for recreation. Basta hindi ka makatulog sa trabaho. At binakapan naman to ng spokesperson nila na si Jean Fajardo na parang sa tuwa kong magsalita. At sabi niya, naiintindihan niya at okay lang. Remember, these are PNP personnel telling us na okay lang magdroga. While sa panahon ni Tatay Digong, yan yung pinaka-kontra niya. Ngayon, pinaka-paborito ng administrasyon. Ngayon lang kasi mga kadunatics, nung Semana Santa, may random testing yung mga tsuper. At alam nyo ba? So many of them nagpositibo sa droga. Siguro sa isip nila mga kadunatics na okay lang, back up naman tayo ng PNP. At ng presidente pa. Patay tayo niyan. Ang presidente na mismo ang nagsabi mga kadunatics na hindi sila ang target ngayon. Ang target na nila yung nasa taas. Pero saan na? Saan na yung nahuli nila sa taas? Diba? Ganito kalala ngayon mga kadunatics. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa kasi marami na akong nasabi. Let's watch the news. Dismayado si Transportation Secretary Vince Dizon sa dami ng mga tsuper na nagpositibo sa random drug test nitong Semana Santa. Oh, no. Kanina, nag-inspeksyon naman sa MRT ang kalihim. Alright. Oh no mga kadunatics. Malala na talaga ang Pilipinas. At alam nyo ba, sa tingin ko lang ha, suspension lang yung penalty nila. Let's continue. Report naman si Transportation Secretary Vince Dizon na mahigit 350 ang naging aksidente ngayong Semana Santa dahil nga sa iba't ibang dahilan. Pero ang mas nakakalungkot at hindi raw katanggap-tanggap ang mahigit 80 tsoper ng pampublikong sasakyan na nagpositibo sa drug test. Oh no, ang dami pang disgrasya. Akala ko ba para hindi makatulog, gumagamit sila para focus sa road, di ba? Focus sa pagbibiyahe, sa pagmaneho. Pat ang daming disgrasya. Patay tayo niyan. Ngayon, ewan ko na lang talaga kung may reaksyon yung PNP dito ha. Kasi na-confirm yung mga sinasabi nila. Patay tayo dyan. Let's go. Ngayong Lunes, pinapatawag na raw ng LTO ang lahat ng nasabing mga tsuper. Pasensyahan na lang daw pero may mabigat na penalty raw itong kaakibat dahil hindi ikokompromiso ang kaligtasan ng publiko. Ang pinakamahina raw na parusa nito, suspensyon. Mabigat. Pasensyahan lang daw mga kadunatics kasi mabigat daw yung penalty nito. Pero sinama pa yung suspension lang. What? Ikulong nyo! Ikulong nyo! Kasi yan yung mga driver na halos araw-araw na nagdodroga. At kung may matripan yan sila na pasahero nila, especially mga babae, dyan na mangyayari yung mga krimen. Rape, nakaw, anything you can think of. Ang daming mga ganyan na ngayon mga kadunatics. Sa Pilipinas, halos araw-araw, ang daming mga driver na minamanyak yung mga pasahero nila. Yan, kasi high na. Wala na sa katinuan yung pag-iisip. Hay nako. Let's go. Ng lisensya. At Connie, ayon nga kay Secretary Dizon, magsasagawa pa ng mga random drug testing sa mga driver ng pampublikong sasakyan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Sabi ng PNP, gumamit sila para hindi maka-aksidente, para focus. But ngayon, ewan ko ba, napaka-ironic talaga. Ay, so sad mga kadunatics, so sad. Suspension lang sa driver license. Hindi man lang sinabi yung mabigat na penalty. Pero, damn,
Sa panahon ka ni Tatay Digong, gumamit ka ng droga, alam na yung kakantungan mo. Kasi ang dami ng krimen ang nangyari mga kadunatics dahil lang sa droga. Pero yung administrasyong ito, tinotolerate pa nila. Nakakadismaya talagang admin na to. Hindi ako magiging vlogger ngayon kung matino tong si BBM. Totoo. Hindi kasi marinig yung boses ko mga kadunatics. Kaya ginamit ko tong plataforma na to. Kaya ito mga kadunatics, ang susunod na video natin, isa-isa nang naglantaran kung bakit sila pumirma sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. At dito, ibinulgar ng Caloocan representative na si Michelle Uy, mga kadunatics. Kilala nyo kung taga-Caloocan kayo, na isa din sa pumirma sa impeachment case. Dito, siniwalat niya mga kadunatics na pera-pera lang talaga. Pinulitika talaga si Inday Sara Duterte. Wala nang iba. Hindi dahil sa kinurap niyong pera, kasi hindi naman. Confidential fund nga yan. First time in history na inimbestigahan yung confidential fund ng Vice President. Di ba? Ngayon mga kadunatics, isa na namang congresswoman na isang marites na mukhang pera, sinabi niya sa kanyang constituent na, eto, pumirma ako dahil lang sa pondo. Ayun, di ba? Tinakot sila ng tambaluslos. Ang maganda dyan mga kadunatics, tinakot sila ng pera. O ito, 150 million. Take it or leave it. Ay, naku. Eto mga congressmen na ito na mukhang pera, ay syempre, kahit 500,000 lang yan, kunin yan. Ganyan sila kalala ngayon. Ikaw ba naman hindi pipirma sa 150 million? Ngayon, dahil nalaman ng mga constituent nila na, pumirma ka pala, nalaman ng mga tao, nag-explain ang mga tungkol. At akala nila mga kadunatics, convinced tayo sa explanation nila. Never again. Panoorin natin yung video. Kung pabor ba tayo, kasi hindi naman ako magdidesisyon ng sarili ko lang. Tama ba? Hindi naman ako kinutawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Mas marami. Pero isa ka sa pumirma. Huwag mong lukuhin ang taga-Caloocan. Kunin nyo ang pera mga kadunatics. Kunin nyo ang pera. Huwag nyong iboto tong mukhang perang marites na to. Let's go. Kaya kasi po ganito, alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Oh, yan. Yan yung mga mukhang pera mga kadunatics. Ganito talaga sila mag-explain. Direct to the point daw. Pero nagmumukha silang tanga. Remember, Frasco at iba pa, yung sa Cagayan de Oro. Ang dami na nilang naglantaran ngayon. Kasi, tinira na sila ng kanilang constituents. Tinira na sila ng taong bayan. Lumabas, nag-explain. At pag-explain, mas lalong lumala. Let's go. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karaniwan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Ayun na. Same talaga na explanation kay Frasco, no? Yung Cebu. Pag hindi na siya sasama sa majority, mawalan ng pondo. Madam, may 66 na congressman na hindi pumirma. If I'm not mistaken, 66. Something like that. Wala naman silang problema. Mas lalong humanga yung taong bayan sa kanila. Sure ka ba, madam, na ang pondo patungo sa proyekto? Baka patungo sa proyekto ng bulsa mo. Never again. Huwag kayong magpabudo, huwag kayong magpaloko mga taga-Caloocan. Kung may kamatis lang yan, tinapunan ko na yan eh. Ay, binato pala. Let's go. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag pumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Di ba? Kasi yung pondo nilalaan dito, baka makuha na. Di ba? Nakukuha po ninyo. So ano po ba? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko. Pa-konsensya? Nako, ay, sarap talaga murahin. Wala talaga sa katinuan tong mga pumirma. Yung explanation nila, pakinggan nyo, napaka walang sense talaga.
makikita mo talaga sa aura nila mga kadonatics na hindi serbisyo kung bakit sila tumakbong pagkapolitiko, kundi pangungurakot. At alam nyo ba sa impeachment paper, yung saan nagsasign? Ang ginawa niya doon mga kadonatics, hindi niya pinahalata na, na kanyang handwriting pala. Parang dali-dali. Pero alam ng mga kalookan, alam ng mga tao doon na sa kanya yon. Ayon, lumabas at nag-explain. Mga ugok, tukmol, mga bajini, mga... Ay, let's go. Kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko ito desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? So ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambala niya. Wow, nagpaka-hero. Ay nako, ginawa pang hero yung sarili niya. Iba talaga ang takbo ng utak ng mga bangag. Hoy, gising, huwag kayong magpauto dito. Kung iboboto nyo to, mas bobo pa kayo sa kanya. Yan ang totoo. Let's go. Diba? Pero ang importante, nasa league ko yun para hindi kayo mawalan. Wow! Yun na pala ngayon. Ha? Pumirma ako para sa inyo mga kabayan. Para sa inyo mga constituent ko. Para hindi kayo mawalan ng pondo. Pinirmahan ko yun. Tinanggap ko yung hate. Wow! Ang galing naman. Eto pa. Sagarin ko na yung inis nyo mga kadonatics. Eto pa si Stella Kimbo. Ang crocodile ng Kongreso. Panoorin nyo. Yung mga sinasabi niya. Ay, nangampanya kasi. Tapos, ito yung mga sinasabi niya. Ngayon, binalikan ng mga tao yung previous na ginawa niya at saka yung mga mamahalin na gamit niya. Ito. Handa na ang taong bayan sa ganitong klaseng eleksyon. Bakit po kayo decide to run for mayor? Yun, kumbaga po ay political survival na rin namin. Tumakbo pala itong pagka-mayor. Political survival. Ewan ko na lang. Ay, let's go. Tin ang tanong ng taong bayan. Sir, isang tanong lang po. Isang tanong lang. Okay. Sagutin yung tanong ng taong bayan. Constella, pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Ay, nagmamadali lang siya. May spokesperson pa. Explanation lang po doon sa blank pages po. Nagmamadali lang siya Sorry. for the next event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, can you explain lang po yung... Any explanation lang po sa blank lang po. Mukha. Ito po, Ay! Kailan pa ka nagkaroon ng spokesperson mo? Sabi niya doon, sasagutin ang tanong ng taong bayan. Nung tinanong, ayaw sumagot. Ito. po ang karapatan ninyo. Karapatang makinig, Pero hindi ka sumasagot. karapatang magtanong, Pero dapat ayon sa script mo. karapatang pumili, hindi dahil sa kulay. Pumili ng mga mahaling gamit. Let the people hear for themselves. Let them decide based on facts. Pare-pareho tayong Marikenyo, mahusay, disiplinado, masaya. Dahil ang eleksyon ay isang araw lamang. Pero ang Mananakaw ko sa mga... Marikenyo, Mananakaw na sa kakenyo. Ito. panghabang buhay. Tara, harap tayo. Walang drama, walang paandar. Stella, ikaw itong puro na lang drama. Puro paandar. Ipaliwanag mo muna mga bilyon na ninakaw mo. Walang ka-taste-taste talaga magsalita to si Kimbo. Mas maganda pa siguro yung conversation niya kung nasa bahay. Isang campaign ads to tapos ganito yung aura niya. Kasi wala talaga sa puso yung mga sinasabi niya mga mabuti. Very opposite yung ginagawa niya sa sinasabi niya. Kaya ayun mga kadonatics, hindi mo talaga feel emotionless, soulless, helpless, topless. Anyway mga kadonatics, humaba na yung video natin. Marami pa tayong panoorin sana. But
That's for the next episode. Thank you so much. If you have gone this far, please give me that subscribe. Bye-bye.